pong si Alan Peter Cayetano, kilalang dating kaalyado ng mga Duterte at running mate ni Digong noong 2016, ay nagbigay po ng pahayag mga kababayan patungkol sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin mabuti kung ano yung sinabi niya dito. Eto, play natin. When asked for his opinion if the Senate needs to hold a special session on the impeachment case of Vice President Sara Duterte, Senator Alan Peter Cayetano says prayers are needed. In an interview on Friday, February 28, Cayetano says no one wants conflict and that... Ayan, kung titingnan nyo, ano yung sabi daw ni Cayetano doon sa kanyang interview mga kababayan? Walang may gusto ng gulo. Yun yung sabi ni Cayetano. Walang may gusto na hati ang atensyon natin sa mga problema, pero yan ang proseso natin. Kung wala kang proseso, lalong magulo. Kung titingnan nyo mga kababayan, ibig sabihin, ano yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano? Naandyan na yan. Impeach na si Sara Duterte sa Kamara, sa Kongreso. Hawak na ng Senado yung bola. And then, anong kailangan gawin ng Senado? Gampanan yung kanilang trabaho, sundin nila yung proseso. Hindi na pwedeng sabihin pa na itigil itong impeachment, ipawalang bisa ito. Naandyan na yan. Naka-impeach na siya sa Kamara. Kaya nga ito mga kababayan yung hindi maintindihan nung iba mga politiko na tinatanong about sa impeachment ni Sara Duterte, yung mga tumatakbo ngayon, mga kababayan, na iniiwasan nila etong tanong na ito, etong about sa impeachment ni Sara. Kung tutusin mga kababayan, hindi naman nila kinakailangang iwasan to. Bakit? Impeach na nga si Sara sa Kamara. Wala na silang pwede pang idahilan mga kababayan na kung anuman para iwasan etong tanong ng taong bayan. Kung sila ba, kapag nanalo ba sila, kung sila ba ay papabor mga kababayan na ma-impeach etong si Sara Duterte or hindi. Gasino naman yung sabihin nila na kapag matibay yung ebidensya, alangan pagtakpa naman nila, alangan tularan nila etong si Robin Padilla. Buti pa nga itong si Cayetano mga kababayan, kahit running mate ni Duterte, talagang ang sinusunod yung proseso at sinasabi ng konstitusyon. So ngayon kung titingnan ninyo, mas lalo nga naman magulo kung walang proseso. So ano po ang pinapahiwatig nito? Dapat sundin yung proseso, dapat trabahuin kapag dumating na yung tamang oras o yung nakatakdang oras, dapat trabahuin na itong impeachment trial. Dapat umusad po ito. Yan yung sinasabi dyan ni Cayetano. Ngayon ipagpatuloy pa natin. No one wants the Senate to have divided attention on the issues. Cayetano adds that accountability is a must in the impeachment trial. Sabi dito Cayetano, balingbing din yan. Ano yun? Wala, ano yun? Wala akong tiwala diyan, traidor din yan. O di nakaranas si Duterte na traidor rin siya. Nakaranas si Duterte na traidor rin siya. Alam niyo mga kababayan, wala naman tayong pakialam kay Cayetano Pero since kaalyado siya ni Duterte dati at running mate pa nga siya ni Digong dati mga kababayan, siguro masakit naman sa kampo ni Duterte na nakikita nila na etong sinasabi ni Cayetano dito, parang sinasabi niya na dapat managot si Sara Duterte. Dapat dapat pagbayaran niya yung kanyang kasalanan at kailangan ng ating gobyerno ng accountability, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ano yung sabi ni Cayetano dito? Magdasal, magdasal, magdasal. Prayers, prayers, prayers. Accountability is the most. Yan yung pinaka-importante, mga kababayan. Kaya nga dapat daw magdasal ang mamamayang Pilipino kasi napakahalaga ng accountability, mga kababayan. So anong pinapahiwatig nun? Dapat umusad dito. Dapat ipakita sa taong bayan na may accountability pa rin ang bansang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Dapat ipakita sa taong bayan kung may kasalanan si Sara Duterte or kung wala, mga kababayan, at least umusad yung impeachment. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Trial. Senate President Chis Escudero repeatedly ruled out a special session for the impeachment trial while the Senate is on break. Escudero, in a press conference on Thursday, February 27, disclosed the time frame on the impeachment trial against Duterte. Escudero proposed for the impeachment trial to begin on July 30, 2025. According to Cayetano, majority of the senators have to study this time frame of the impeachment trials. Escudero. Cayetano also says that prayers for wisdom in the Senate in this situation is needed. The House of Representatives impeached Duterte on February 5 and immediately transmitted the articles of impeachment to the Senate for trial.
the votes of 2/3 of the 23 senators are needed to convict and oust Duterte. Sa Senado, kailangan ng 2/3. So sana ang suportahan natin mga kandidato, yung papabor sa interes ng taong bayan. Hindi yung papaboran yung interes ng mga Duterte. Kasi pag pinaboran nila yung interes ng mga Duterte, di panalo ang mga Duterte. Kaya ngayon yung mga tumatakbo ngayon na sinasabi na yung kanilang agenda, kaya sila tumakbo, para ipagtanggol ang mga Duterte, etong si Sara Duterte, wag nyo nang iboto yung mga yan. Kasi magiging walang kwentang mga senador yung mga yan kapag ka nanalo sila. Ano po mga kababayan? Buti pa ngayon si kanino bang interview yung napanood ko? Wait lang, search natin. Yan, ito. Sasabi mo sa pag-transmit ito ng impeachment. Sasabi mo sa pag-transmit ito ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Dapat ba siyang ma-impeach? Wait lang, ulitin natin yung tanong. Sasabi mo sa pag-transmit ito ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Dapat ba siyang ma-impeach? Hindi po sa dapat kasi in-impeach na siya So kailangan pong dinggin ng Senado. Ang dami kong naririnig ng mga kung tumatakbong senador na Ito interview to ni Models of Manila, ni Mark Gamboa mga kababayan. Dito po sa ABS-CBN, sana hindi tayo makapiright. So ngayon kung titingnan nyo ang tanong sa kanya, since na i-transmit na nga sa Senado itong article of impeachment, dapat bang ma-impeach etong si Sara Duterte? Pakinggan nyo yung magiging sagot niya, napakaganda. Iniiwasan, sinasabihin waste of time lang yan. Pero bottom line po dito, ayaw po nilang mawala yung pong mga Duterte supporters. Ayaw siguro, kinakabahan din sila sa INC. Ako po, I greatly respect INC at talagang sana ma-endorso din ako. Pero ang bottom line po dito, na-impeach na, kailangan pong dinggin. At nasasabi ko nga, parati kong kasama si Mayor Trillanes, yung kapag lumabas, kung sakaling tayo po ay malagay sa Senado, we will be unbiased, we will be fair. Pero kapag pag lumabas yung mga bank accounts, kapag totoo yung sinasabi ni Trillanes regarding dun sa mga bank accounts nila VP Sara, I think that would be enough para po makonvict si VP Sara. Diba? Sa kanyang impeachment. Kaya nga napakahalaga mga kababayan na dapat makita sa impeachment trial yung mga bank account ni Sara Duterte, kasi doon makikita mga kababayan kung gaano kalaki yung pumasok na pera sa kanilang mga bank account, especially yung bank account na kung saan ka-joint niya yung kanyang tatay. Kaya nga kung titingnan yung mabuti mga kababayan, napakaganda nung sagot niya dito Nakakapagtaka nga naman bakit iniiwasan pa nung iba mga senatorial candidate etong tanong na ito. Ganun pa man na na-impeach na etong si Sara Duterte mga kababayan sa Kamara. Kasi napakasimple lang naman kasi magsabi na kapag sila nanalong senador, pag-aaralan nilang mabuti, kung kinakailangan nilang kumuha ng mga lawyers, mga kababayan, para makatulong nila na mag-review ng mga kaso ni Sara Duterte, do sa article of impeachment, mga kababayan, na mga dapat harapin itong si Sara, gagawin nila. Di ba mga kababayan? Magtataka kayo dun sa iba, iniiwasan nila etong tanong na ito. Napakasimple lang naman kasi ng sagot dyan. Kung ikaw ay pro-Pilipino, natural lang isasagot mo, magbabase ka sa ebidensya. Pero kung ikaw ay pro-Duterte at pro-China, talagang sasabihin mo una pa lang, i-acquit mo na. Definitely. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan nyo, napakaganda ng sagot dito ni Mark Gamboa. Si Mark Gamboa, tumatakbo siya sa pagkasenador, mga kababayan, and then masasabi natin na baguhan din siya sa politika. Pero kung titingnan nyo yung mga sagot niya dito, talagang pumapabor sa interes ng taong bayan kasi nagbabase siya doon sa sinasabi ng ebidensya. Sabi nga niya, kapag nakita yung bank account ni Sara at totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes na talagang may mga pumapasok na drug money, yun na ang posibleng dahilan para ma-convict etong si Sara Duterte mga kababayan at ma-impeach dyan po sa Senado.